magbabasa po ako ng mga komento, reaksyon at kuro-kuro ng ating mga kababayan na hindi pinapayagang manaig ang kasinungalingan sa ating bansa. Dahil talaga po ang mga DDS ngayon, double time magpakalat ng mga fake news at maling impormasyon. Kaya tayo po ay dapat maging discerning at maging alerto tayo sa mga fake news. At bilib ako sa ating mga kababayan ngayon, talaga pong hindi sila papayag na ma-dominate ng mga DDS ang social media kasi doon lang po sila malakas eh. So ang ating pong mga kababayan ay kina-counter itong mga kasinungalingan na pinapalaganap ng mga DDS. Umpisahan po natin dito sa sinabi ni Attorney Carlo Ibanez, isa sa nagiging paborito kong attorney at abogado dito sa social media. Ito po ay may kinalaman kay Joel Villanueva. At bakit parang bad trip itong si Attorney Ibanez kay Senator Joel Villanueva? Sabi niya, ginagamit niya ang Diyos para magmukhang malinis at magmukhang banal. All the while, bilyon-bilyon ang ninanakaw niya sa atin. Kasi naalala ko, itong si Joel Villanueva ay isa sa 3 na pinakakasuhan ng Senate Blue Ribbon. Kaya lang dapat pumirma yung mga senador dito, yung kasama dyan sa komite na yan. 4 na po ang pumirma, kailangan 9. Ang hindi pumipirma dyan, yung mga kaalyado ni Joel Villanueva tulad nila Amy Marcos, nila Alan Peter Cayetano, and the rest of the minority bloc. At yan po yung Duterte bloc. Siyempre, itong mga tao nito, led by Amy Marcos, wala po sa kanila ang batas. Wala po sa kanila kung sino ang may kasalanan. Basta kaalyado nila, kahit na nagdudumilat na may kasalanan ng mga ito, pagtatanggol nila at pagtatakpan. So kapag hindi po nakompleto yung pirmang yan, maia-archive lang yung resolution tungkol dito sa mga senador na to. At isa na nga dyan, si Joel Villanueva, na ayon kay Atty. Ibanez ay ginagamit ang Diyos para magmukhang malinis. Dagdag komento ni Pauline Lubina, parang si Kibuloy lang ang peg ni Joel. Imbis na siya ang magpagamit sa Diyos, ang Diyos ang ginagamit niya para mapabango ang pangalan. Same lang sa ginagawa ni Sara Duterte. Panay punta sa simbahan, nagpapa-photo op, pero malakas magmura at nagbabanta ng buhay. So itong mga ayaw pumirma dito sa resolution ng Blue Ribbon, kayo naman po ang magdadala niyan. Basta nakikita ng taong bayan kung ano talaga ang mga nasa puso ninyo. At para sa inyo, mas mabuti ng pagtakpan ang mga kaalyado ninyong may kasalanan kesa naman makulong sila. Doon naman tayo sa issue na sinipon si President Bongbong Marcos sa speech niya sa UN. Na kung tutuusin, napakaliit na bagay. Dahil sino ba sa atin ang hindi man lang nakaranas na habang nagsasalita ay tumulo ang sipon? Pero para sa mga DDS, big deal na kagad ito. Imbis na makita nila yung magandang ginagawa ni President Bongbong Marcos, ang hahanapin nila yung maliliit na palpak. Kung palpak man tawagin, ang tumulo ang sipon mo na it happens lalo na kung malamig ang panahon, pinalalaki ng mga DDS. Pero noong pa man, meron nang naging statement dito si former President noong February 22, 2025 pa, that was last year. Nung kasagsagan na pinapalaganap nitong si Duterte na si President Bongbong Marcos ay adik at nagko-cocaine. Sabi ni Digong, alam mo ba ang palatandaan na adik ang isang tao? Yung bigla na lang tumutulo ang sipon. Uy, teka muna, adik pala ako. Dahil sa sobrang lamig ng panahon ngayon, hindi mo namamalayan. Tutulo na lang yung sipon mo. So, adik na pala ako nun. Sagot tuloy ni Diana Lampod. So, pag nagkasipon ka pala, adik ka? So, lahat ng mga batang sinisipon ay adik. So, pati pala yung apo kong medyo may sipon ngayon na tumutulo ang uhog niya at siya po ay 3.5 years old, ay adik na ka. Mas naniniwala pa ako pag ang tao walang tulog-tulog, adik yan. Pero sa mga didilis na tanga, adik ang may sipon. Poon nila nagsabi eh. Alam niyo naman sa DDS world, basta kung ano ang sabihin ng mga Duterte, gospel truth na yun para sa mga DDS. Iba kasi ang paniniwala ng mga DDS. Para sa kanila, sa kanilang santong puon,
na si Rodrigo Duterte, lahat ng sasabihin ni Digong, kahit na yung sinabi niyang God is stupid, ay pinaniniwalaan ng mga DDS. Dahil kung hindi sila naniniwala doon, bakit patuloy nilang sinusuportahan si Digong kahit na binastos-bastos na, binalahura na, at tinawag pang stupido ang ating Diyos. Diba, mga DDS? Labas nga kayo dyan, lalo na yung mga kapwa ko Katoliko. Mag-iwan nga kayo ng comment dito sa akin kung bakit pinagpalit nyo ang Diyos natin kay Digong na tinanggap nyo yung sinabi ni Rodrigo Duterte na our God is a stupid God. Sige nga. Dito naman tayo kay Attorney Harry Roque. Alam nyo, kapag nakakabasa ako ng mga statement galing sa mga attorney at abogado ng mga DDS, doon ko napatunayan na kahit na anong talino mong abogado, kapag ikaw ay naging abogado ni Duterte, nagiging bobo ka. Ito po ay nung sinabi ni President Bongbong Marcos na libre na ang tawag, ang overseas call ng ating mga kababayan na naipit sa digmaan sa Middle East. Pero itong nagtatali-talinuhan na si Atty. Roque, sabi niya, inutil ang gobyernong bangag. Libreng tawag lang ang alam. Pamahalaan ng Singapore nag-alok ng libreng sakay sa ating mga kababayan. Na sinagot naman ni Carlos Malingay. Sabi niya, mas inutil ka. Pinagmamalaki mo na wala kang kasalanan, bakit ayaw mong umuwi? Akala ko ba bangag ang administrasyon? Tapos ikaw itong matino. Bakit ka matatakot sa gobyerno kung bangag? May libreng sakay pala eh. Bakit hindi ka din sumabay umuwi dito? Walang maniniwala sa iyo, Roque, hanggat hindi ka uuwi at magpapaliwanag sa mga kasalanan mo. So kung medyo nakakalito itong salita ni Carlos Malingay, dapat lang. Dahil yung salita ni Harry Roque ay talagang malilito ang utak mo. Dahil alam ko, bago pa itong statement na to, sinabi pa ni Harry Roque na matagal na daw libre ang tawag sa internet. Tapos ipagmamalaki daw ni PBBM na libre ang tawag. Tingnan nyo kung gaano kabobo itong matatalinong abogadong to. Iba po yung sitwasyon ngayon sa Middle East. Kaya po putol yung mga tawag doon. Kaya ginawa ni President Bongbong Marcos ng paraan para malibre ang tawag nila. Sa bagay, basta DDS kang abogado, nabobobo ka. Singit ng isa na namang matalinong DDS na si Representative Kiko Barsaga. Pag natapos na ang digmaan sa Iran, hindi natin makakalimutan ang mga politiko at negosyanteng yumaman habang naghirap ang taong bayan. Teka muna, ano ba ang kinalaman ng mga negosyanteng yun at mga taong yumaman sa gera sa Iran? Sabi sa kanya ni Joros Miliandro, anong kinalaman ng politiko at mga negosyante sa Pilipinas sa digmaan sa Iran? Dahil yumaman ang mga politiko at negosyante, anong connect? Habang naghihirap ang taong bayan, ako mahirap lang ako. Pero bakit ako magagalit sa politiko na mas mayaman pa sa akin at negosyante na madiskarte sa akin? Hindi na mawawala ang kahirapan dito sa Pilipinas hanggat may kagaya mo din, Kiko Barsaga, na budol sa salita lang magaling, wala sa gawa. Totoo naman yan eh. Puro salita lang itong si Kiko Barsaga eh. Diyan lang kayo magaling na mga DDS sa puro pagpapakalat ng mga statement na akala ninyo ang tatalino ninyo pero wala naman kayong ginagawang paraan. Sabi naman ng isa pang DDS, kawawa ang OFW sa gobyernong ito. Napakaraming taon nilang tinutulungan ang gobyerno sa mga padalang pera. Tapos, ngayong kailangan nila ng tulong, remittance pa din nasa utak ng gobyerno at wala daw eroplano. Sagot ni Francine de la Peña, kahit ikaw pa ang presidente ngayon, kalbo, wala ka pa rin magagawa. Madali lang magsalita sa nangyayari sa Middle East. Meron ahensya ng gobyerno ang tumutulong sa kanila. Kung wala ka namang alam, manahimik ka na lang kasi hindi ka naman nakakatulong. Buti pag bawat salita mo at pagkontra mo sa gobyerno ay nakakatulong eh. At yung pagpapadala ng pera, natural na magpadala sila. Choice nila mag-ibang bansa at alam nilang may tax pag nagtrabaho ka. Lalo na kung sa abroad. Gamitin ang utak, hindi ang bunganga. Dahil parang may connect ito doon sa pinapanawagan ng mga DDS
na sa March 15 to 31 daw, zero remittance. Wala daw OFW na magpapadala ng pera dito sa Pilipinas. Kung hindi sila magpadala, sino ba ang maaapektuhan? Di ba yung mga pamilya nila? Nangyayari nito dati eh. Nung nanawagan sila ng zero remittance, nangyari ba ilan-ilan lang yung mga OFW na hindi nagpadala ng kanilang remittance. Sinasabi kasi nila, nanakawin lang daw ng gobyerno. Pero ang pagkakaalam ko, ang mga remittances ng mga OFWs ay walang tax. So tingnan natin kung sino ang talagang maaapektuhan dito sa zero remittance na pinapanawagan ng mga DDS. At nabalitaan nyo ba ngayon, nabibigyan ng ayuda yung mga jeepney drivers natin dahil po sa sobrang mahal ng diesel ngayon. Pagmamagaling ni Kiko Barsaga, bakit para sa PUV drivers lang ang ayuda? Wala bang pondo para sa mga commuters na naaapektuhan rin ng pagbagsak ng ekonomiya o baka nasa maleta na? Yung maletang yan. Nakakatawa kayo. Nabalitaan nyo ba yung sinabi ni Ombudsman Remulla na parang pinapahiwatig niya na yung pag-deliver daw ng mga maleta ay nangyari sa panahon ni Rodrigo Duterte? Sagot sa kanya ni Kenzo Novario, paano maaapektuhan ang mga commuters sa nangyayaring pagtaas ng presyo ng gasolina? Commuters sila. Anong pagbagsak ng ekonomiya pinagsasasabi mo? Hindi bagsak ang ekonomiya. Mataas lang ang gasolina dahil sa gyera. Grabe namang katangahang taglay mo. Kung lahat ng commuters bibigyan ng ayuda, bagsak ang ekonomiya, ubos ang budget. 100 million na katao, bibigyan mo ng ayuda kung hindi ka namang abnoy. Puro kayo maleta. Pauso nyo, wala namang tunay sa mga maleta nyo. Totoo yan. Kita nyo? Sabi ko sa inyo kapag ang isang kasinungalingan pauulit-ulitin nila, ito po ay nagmimisto lang katotohanan. Pero pasasaan ba? Lalabas at lalabas ang totoo dyan sa maleta issue na yan. Maghintay-hintay lang to mga DDS na to. Doon naman tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Alam niyo, nakakatawa tong senador na to eh. Kung ano yung statement niya nung una, babalik na rin niya. Tapos palalabasin niya na wala siyang sinabi. Tulad nung sinabi niyang i-give up na natin yung Kalayaan Islands. Hindi ba biglang bumawi siya? At wala daw siyang sinasabi na ibigay yung Kalayaan Islands. Splice daw yung edit na ginawa ni Senator Ping Lacson. Tapos dun sa sosi niya, na hindi siya nag-declare ng tama sa kanyang sosi. Tapos biglang lumitaw, sinabi niya, meron daw siyang natanggap ng mga donation pero hindi niya sinama sa sosi dahil sinabi ng mga nag-donate sa kanya na wag na lang daw banggitin yung kanilang mga pangalan. So, hindi na rin binanggit sa kanyang sosi. Na ewan ko ba kung bakit hanggang ngayon wala pa ring resolution ang COMELEC. Hoy, COMELEC, gumising-gising kayo ha. Huwag kayong magpadala sa pressure sa labas dahil sinasabi nga ng ating mga kababayan na mukhang nagkakaroon ng bilihan. Bakit ngayon biglang nag-iba ang statement ninyo tungkol dyan sa resolution sa kaso ni Rodante Marcoleta? Nagmamasid po ang taong bayan at nakikita namin ang inyong galawan. Sabi ni Rodante Marcoleta, anong sinabi ko tungkol sa China? Paano ko dinefend ang China? You tell me. When? Tell me. May sinabi akong pabor sa China? When? Sinagot ito ni Jonathan Natividad. Sige na, Marcoleta, kami na mag-adjust na kunwari wala kaming narinig na i-give up na lang ang Kalayaan Island sa China. Wala din kaming narinig sa iyo na walang West Philippine Sea at wala kaming narinig na hindi kayo naniniwala sa 2016 Arbitral Award ng Pilipinas. Sige na, Marcoleta. Kunwari, wala kaming narinig. Huwag ka nang umiyak. Yan ba gusto mong gawin namin? Maging tanga, kagaya ng mga didilis? Wala ka na sa katinuan, Marcoleta. Nakaninong side ba si Marcoleta? Hindi ba ganyan din si Rodrigo Duterte? Sasabihin niya, bangag ang ating presidente. Tapos a few moments later, sasabihin niya, wala akong sinabing bangag si Bongbong Marcos. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi. O nung nagbanta si Sara Duterte na ipapapatay niya si President Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Tapos again, a few moments later, wala daw siyang sinabing ganun.
Sila lang daw, sino kaya sinasabi niyang sila? Sila lang daw ang nagsabi na meron siyang sinabi, pero wala daw siyang sinasabing ganun. O siyempre, nasaan panig ba si Marcoleta? At narinig natin lahat nung sinabi niyang i-give up na lang yung Kalayaan Islands. At narinig din natin na sinabi niyang wala daw sinabing i-give up ang Kalayaan Islands. So masisisi niyo ba ang ating kababayan na i-back to you sa mga taong ito yung kanilang mga sinasabi o statements? Pero siyempre, pinangangatawanan po nila ang kasinungalingan nila. Ito pa ang mga kasinungalingan na pinapalaganap ng mga DDS na gusto nilang paniwalaan ng taong bayan. At ito po ay tungkol sa pagkalinis-linis na pagkatao ni Sara Duterte. Sabi ni Mike Defensor, ito ang nabiliban ko kay Inday Sara Duterte. Sa korupsyon, wala. Zero. Asan kayang universe itong si Mike Defensor, no? Bulto-bulto na nga yung mga ebidensyang pinapakita at sinabmit sa impeachment case. Tapos para kay Mike Defensor, doon daw siya believe kay Sara Duterte dahil zero sa korupsyon. Na kinontra naman ni Sofia Natividad. Sabi ni Sofia, walang korupsyon. Pero hindi maipaliwanag ni Sara Duterte ang confidential funds niya kung saan napunta. At may mga ghost student pa siya at mga gamit na mga OVP na puro overpriced. Wala talagang korupsyon para sa iyo, Mike Defensor, dahil kaalyado mo yan. Pero yung para sabihin walang korupsyon, zero, kaya lalo kayong hindi pinaniniwalaan eh. Masyado yung ini-exaggerate. Kulang na lang gawin yung santa si Sara Duterte. Ay, teka muna, hindi pala papayag maging santa si Sara Duterte. Dahil ang gusto ni Sara, mas mataas sa santa. At yan ay ang pagiging presidente ng impyerno. Isa pang DDS na abogado rin. Ang hindi ko maintindihan kung nag-iisip ba yung mga taong ito o basta maipagtanggol lang nila si Sara Duterte, wala na silang pakialam kahit na sila ay mabisto ng taong bayan. Sabi ba naman ni Attorney Jimmy Bondoc, si Sara Duterte ay isang mabuti at tapat na pinuno, kaya uunlad ang buong bansa. Sabi tuloy ni Jaden Umapas, tapat na pinuno, pero may kickback sa drug lord at sa pogo, tapat na pinuno, pero may Mary Grace Piatos. Parehas kayo ni Sara Duterte na low-rank attorney. Kumuha lang kayo ng abogasya para pangpaganda ng pangalan, para pagtatawagin kayong Attorney Bondoc, parang tunog matalino. Oo nga. Mapapansin nyo kasi sa mga attorney at abogado ng mga DDS. Low rank man o high rank, matalino man o hindi, basta naging abogado ka ng mga Duterte, nabobobo po talaga. I'm sorry to say, pero talagang nabobobo po talaga. At syempre, panghuli natin, si Vice President Sara Duterte. Dahil yung kanyang comment pong ito ay umani ng katakot-takot na pambabatikos mula sa taong bayan. Sabi ni Sara Duterte, galit ang mga tao. Isang taon na silang galit. Hindi huhupa yung galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Oh, sino kaya yung mga taong sinasabi ni Sara Duterte? Yung mga DDS? Yung mga taga-suporta ng mga Duterte? Na unti-unti nang nababawasan? Sagot sa kanya ni Gloisy Palma, galit ang mga supporters nyong mga didilis. Hindi lahat ay galit sa nangyari kay Duterte na pagpakulong sa ICC. Yung iba, galit sa ginawa ni Duterte sa pagpatay sa mga inosente, pagmumura sa Diyos, pagiging budol, walang pangakong natupad, manyakol na presidente, pinamigay ang West Philippine Sea sa China, gagawin pa tayong province of China. Yan ang sabi mismo ni Duterte. Tapos ang mga kaibigan pa ni Duterte, puro Chinese drug lord. Kaya maraming galit, hindi dahil sa nakulong siya, kundi dahil sa malaking budol na nagawa niya. Kaya kung papansin ninyo, magbasa kayo sa social media. Ang dami pong batikos ang inabot ni Sara Duterte dito sa komento niya. Huwag mo na kasing lahatin ng taong bayan, Sara Duterte, dahil hindi mo makukuha ang simpatya ng buong sambayan ng Pilipino. Iilan na lang kayo. Kahit na ano pang pagpapaganda sa pangalan mo, kahit na maglabas kayo ng mga fake surveys,
ipalaganap ng mga DDS vloggers at mga aliporis ninyo na sure win si Sara Duterte sa 2028, para sa akin, hindi pa rin po nababago ang aking paniniwala that Sara Duterte will never be President of the Philippines.